Nakakulong ako dito, wala akong magawa. Nakikita ko lang, puro bisang lang, puro balls lang, tas malamig na bakal lang, alam mo yung humid pa. Talaga, kung may video na kakalat yan, di ba? Sa malaking red flag yan sa protocol privacy seguridad. Kasi mag-iba kasi ang media sa binibidyo. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman video reactions dito. Dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin. Ngayon mga stories, i-reactan natin nga itong galing ito kay MG, no? Ito yung title is The Boy Easy Garage nakulong na. So, disclaimer tayo mga stories. Ang discussion natin ito ay base sa public content, no? Ngayon, hindi na ito puro comment lang, no? At kasi may kumakalat na video na nailalabas sa public na nagpapakita si RJ Demunca o Boy Easy Garage, no? Na nasa kustodiya na at na-detain, no? Pero pagdating sa exact charge, no, status o kaso, no, at full details, ang pinakasolid pa rin ang official documents at due process. Okay? So, mga stories, i-play na natin ito at simulan natin ito na. Ito yung video niya. Naan ko ng mga boss, meron lang kapagkakamali na tayo perfecto. Tapos, kayo na bahala mo sa akin. Basta sa mga kakombre ko dyan, makagkagawa-sabalan ng mga ito. At syempre, mga kakombre ko, alam na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin, mga kakombre ko, ang the biggest to longest ever na tinatawanan pa ho ang kulungan. Kaso lang, mga kakombre ko, ang tawa ni MC Boy Garage dito, yung tawang pag meron lang nagre-record na video through his cellphone, mga kakombre ko. Kaso for sure, mamayang gabi, ganyan yan. Kasi alam nyo, sa kulungan kasi, mga kakombre ko, it's all fun and games. Hanggat sa bigla nga nag-click sa'yo na, kawawa na ako. Nakakulong ako dito, wala akong magawa. Nakikita ko lang, puro bisang lang, puro balls lang, tas malamig na bakal lang, alam mo yung humid pa. Wala pang makain, mukha kang tulongge sa pagkakahiga. Ako, mga kamobre ko, pag yan na pinflag may AC Garage, which sigurado na pino na yan. I think one week ka na, di ba? Pakala mo, hindi ko alam Ngayon ko lang naman kasi talagang may pruweba na. Eto naman video na to, bahala na kayo. Agay mo. Okay, so, dito pala nilawin natin, no? Kapag may public mail lumabas na may kustodiya na yung tao, mas mabigat na yan, no, kaysa sa chismis. Pero hindi rin ibig sabihin na, kompleto na ang kwento, no. Ang standard pa rin na yan ay hiwalay ang nakita ng video, nakita sa video, no, versus yung official case details, okay? Surface, hindi ko rin alam. Kaya meron pa ako sa Facebook. Since ka lang sa the biggest much. Sa kulang video, pinalakay natin ang naging buyer ng mga AC Garage na nagreklamo naman sa kanila sa isang programa, mga kaobra ko, alam na yan. Nalaman din natin kung walang business permit si Boy AC Garage sa kanyang garahe, mga kaobra ko, o sa kanyang booth. Okay, so, ito about yung balikan natin yung sa legal issue. At gusto ko i-address ko, i-inform ko na ulit sa inyo, bibigyan ko i-address ko ito. Kasi mga stories ito, unang-una, yung DP dispute, kung non-refundable ang DP, dapat malinaw at nakasulat sa terms. Okay? Hindi sapat ang as is where it is na yan, parang magde-declare ng forfeiture ng deposit. May magsasabi yan, may magko-comment na naman dyan, na hindi, dapat ganun talaga kasi pag na-deposit, hindi na mababalik. Hindi pwede ganun. Magkaibang usapan yan, ang kondisyon ng unit at reservation policy. Okay, yung hindi magkaiba yon. Okay? Tapos yung permit issue, hiwalay na ito ang yung DP dispute o yung deposit dispute na yan. Pero relevant pa rin ang awareness at compliance. Kasi kung may compliance problem na yan, mas lalong dapat malinaw ang proseso at documentation, di ba? Para malinaw tayo, okay? Ngayon, magpo-comment. Ay, nako. Iba mo yung narrative. Sell na negosyo, mga kaombre ko, which napakamalino, mga kaombre ko. Huwag mong gagayahin yan para sa mga negosyante. Kaso lang, sa legal office ng General Trias Cavite, mga kaombre ko, hindi ko invento yan, wala siyang business permit. Talaga kung wala siyang business permit, wala namang kulungan. Meron dyan penalty. Kaso lang, sobrang angas ni Boy AC Garage. Ito ho ang sagot niya tungkol sa alegasyon na ito. Bigyan po namin kayo ng limang araw para magpaliwanag. Bakit siya hindi dapat makasuhat sa paglabang ng aming pinata. Okay, so sabi niya, pinunto niya yung pinunto niya yung hindi invento ang no permit galing sa City Legal Office ang statement. Yes, tama. Kapag statement ang LGU ang reference, mas credible kaysa hearsay.
Pero tandaan natin mga stories, no? Permit violations kadalasan administrative muna, which is yung close order, show cause order, penalties, di ba ganun? Hindi ito automatic kulong agad, okay? Kaya kung detain ang usapan, dapat malinaw kung anong dahilan ang pagkaka-detain, okay? Hindi yung basta-basta i-uugnay sa permit lang, okay? So, dapat malinaw tayo, ah. Pero may address tayo dito, mamaya-maya. Bakit bakit yung statement ko iba, okay? Mamaya-maya may papaliwanag ako. Pero ako, makikita mo natin dito ang wasari at garantisado na buhay ni Dr. Casey Garage, mga kahombre. Wasari mo ang kamanasan sa buhay niya. Wala akong aircon dito na. Okay, so ito pinakita yan yung parang na-detain siya, no? Katulad ng sinabi ko kanina, magkaiba, hiwalay ang video, yung video na to sa documentation, which is yung sinasabi dito na yung official case details, okay? Magkaiba yon. At hindi talaga ni Boy AC. Ngunit, ganun pa man, nagagawa niya pa rin magpakaswag. Siyempre, Boy AC yan eh. Ang saya! Ang saya-saya! Kaso na, ang tanong, pagkatapos ka ng video nito, masaya pa kaya? Kapag di kong nagkikiki na! Bakit ako nasa loob? Wala na akong liberty o freedom sa buhay ko. Bakit ganito ang ginawa sa akin ng buong Pilipinas? Hanggang sa, maalala, ako ni Boy AC Garage. Bakag ako. O para sa akin, tuloy-tuloy ka. Isang motor, nagkagabuhin mo. Kanina niya ako walang iwanan eh. Siya mismo may sabi niya sa akin ah. Ikaw po ay idol mo nga ako. Magkano big shoutout din sa'yo, idol. Talagang matagal kong pinapanood dyan. Di wala rin tayo iwan yan. Ganun talaga buhay, di ba? Idol ko pala to. Ikaw nga isa ko. Password tayo. Wala pa mo siya sa city jail. Siya may nasa loob pa. Nangitingan na ating mga mahala si LB. Okay, so, ito dito, mamaya, kasi ito point yung in-emphasize ito yung kung video ay nagkakalat mula sa loob ng himpilan o custody area, no? Medyo malaking flag yan sa protocol, privacy at seguridad, no? At kung totoo man yan ng mga stories, no? May accountability din dapat sa side na nag-record at nagpapakalat. Hindi dapat ginagawang content ang custody ng tao. Hindi na nakalimutan, July 30, nag-post na ako. Binabaan ko nung si Aileen Cavite, ang shop ni Boy AC Garage. Akala niya joke lang, no? Ritok yard. Totoo yan, mga kahombre. Totoo yan. Legitimate source ko yan. Ano nangyari after few days back? Live behind bars. Totoo yan, mga kahombre ko, di ba? Galing mo yan sa mga super legitimate sources. Talagang nadali ko na si IDG, ating kaibigan, si Boy AC Garage. Hindi na mo natin, mga kahombre ko, ipapakita dito kung sino man ang sinashoutout niya na official. Hindi ako sure, hindi ko alam, mga kahombre. Wala akong idea, wala kang idea. Pero, mga kahombre ko, alam naman natin na sana lang, no, even yung mga officer dyan, no, na nagbabantay, even sa loob ng himpilan, sa loob Talaga, kung may video na kakalat yan, di ba? Sa malaking red flag yan sa, protocol, privacy, seguridad. Kasi, mag-iba kasi ang media sa binibidyo. Okay? ulungan. Alam mo kung may pangalan itong tao na. Baka sabihin niya, paano yung mga media? Okay, mayroon tayong parang permission. Okay? So, permission. Kasi, kung basta-basta lang kayo bibidyo yan, bawal yan. Kailangan unless kung may, na permission galing sa mga hepe nyo, ganito. Diba? Tama? Bakit kailangan nyo pa ang videohan? Mag-iisip kayo, paano ito nag-circulate, ha? Pakita na yung maganda circulation dyan! Yung bang circulate? Circulate mo ngayon, itong kakarantaduhan ni Bunek Sigarat, mga home. Nakakaawa din naman kung titignan nyo kasi una sa lahat, wala namang pahintulot na ipopost ito sa social media. Ngunit, anong magagawa natin? Social media is the strongest tool ever that we have. Di ba? Nag-circulate mo ito saan group chat, group messenger, wala tayong magagawa. Lalabas at lalabas. Ngayon, kung pumili nga na may dunong ang mga officer sa loob ng himpilan, dapat hindi na kayo ng-video. Mapapahama kayo yan. Lalo-lalo na at hindi naman pwedeng mag-video sa loob. Diba? Lalo na sikat itong tao na ito. Alam mo na, kaya nga nagpa-shoutout. Tapos ang gagawin mo, ikakalap mo. Kinakabahan yan. So, no, mas ako yung kanyang mag-shot na ako. Actually, okay, ito. Dito ko lang ito. Kung saan-saan sa social media, mga kamabala. Kasi alam naman natin na hindi ito maganda. At hindi mo ito
pwede kung lalabas ka ng mugshot ng ibang tao. Although ito isang public document, hindi mo siya pwedeng ilabas ng ganun-ganun lang. Pero syempre mga hombre ko, ito ay naaayon lang sa nangyari ngayon na kumbaga ay lumabas siya sa social media. Eh di syempre, sinare na rin natin. Respeto na din sa kanya, hindi ko inilabas yung kanyang kaso. Kaso lang mga hombre ko, sasabihin ko na lang sa inyo. Pagkagawa pangalan ka, nakita ko yan eh. Itong kanyang kaso, mga kahombre ko, ay meron mong kinalaman sa tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation, mga kahombre ko. So, ibig sabihin nung dito ko, nakaharap siya sa illegal possession of firearms and ammunition. Okay, so dito niya binanggit yung case na related sa firearms, ammunition, regulation at illegal possession. Tapos nag-discuss siya sa licensing, possible penalties at bail, okay? Ito ay isang prangkahan tayo dito. Ito ay pinaka-delikadong segment kung walang official document na hawak at verified. Kung may kumakalat man itong mga mugshot, yung sinasabi niya dito, no? Kung totoo man to, no? O document na hindi ibig sabihin nun, ay pwede na natin ikalat ang buong details at mag-conclude. Yan ang hirap dito eh. Ilalagay niyo sa social media na siya ba talaga ito. Kaya sabihin natin nakalagay niyo yung pangalan niya, ganito ganyan, di ba? Ang dapat dito, hold natin sa level na alleged/claim, di ba? Hanggat walang official confirmation na publicly verifiable, di ba? Presumption of innocence pa rin hanggang hindi final. Okay? Don't get me wrong kasi sabi niya dito na nagkakalat sa internet. Hindi natin alam kung totoo man yan ito o hindi. Di porket na kawin niya ito, tapos nakalagay Agile Nel Mundo, yun na yan. Well, hindi natin alam. Kaya nagtataka lang ako kung bakit, hanggang ngayon ay nagpo-post sa social media, tapos nakalimit pa. Alam mo yun? So, hindi natin alam kung admin ba yan o siya mismo yung lalo na yung sa yung personal account niya, nakakapagtaka lang. Di ba? Sabi mga kahombre ko, meron siyang baril na illegal, no? At meron din siyang mga bana na illegal. Kasi mga kahombre ko, parang dito, kakailanganin mo ng EMPA. Di ba? Kailangan mo ng license to own. Gun Tama. tapos yung tinatawag na permit to carry para magkaroon ka ng legal na isang baril. Okay? Ganyan mo yun, mga kahombre ko, dito sa Pilipinas. Ako ay swerte kasi meron akong ganyan, mga kahombre ko. So, syempre, this is for my safety. Kaya ako rin alam, okay? Mahabang proseso ito. Mag-e-exam ka dyan, maghihintay ka. Basta, mga kahombre ko, mahabang proseso ito, mga kahombre ko. Ay, hindi ito binigay lang ng libre. Ito ko, literal na medyo may gastos din. Pero at the same time, meron ding exam dito. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng baril o ng bala, mga kahombre ko, hanggat hindi ka pumapasok sa tunay na proseso na bibigyan sa iyo ng kamkrame, mga kahombre ko. So, hindi ko Totoo yan. Kaya ako, ayaw. Kaya sa akin, mga stories, no? Hindi ko kasi pwedeng sabihin na ayaw kong hawakan ng baril eh. Hindi kasi pwedeng sabihin eh. Paano kung halimbawa, firing range? Eh di, hinawak mo na rin. Di ba? Diba, pumunta ka sa mga firing range, pinapahawak ka, ganito, ganyan. Train ka, no? Inawak mo. Parang kinaya mo yung sarili mong tiki yung sinabi ko kanina, di ba? Di ba? Kung if ever na sinabi ko na ayaw kong humawak ng baril, tapos ang ending humawak ka rin pala ng baril sa firing range. Di parang kinaya yung sinabi mong sarili mong mantika. Hindi ko wala lang, sabi ko lang. pwede magkaroon ng baril, mga kahombre ko, hindi ko gano'n. Imagine niyo, isang baril, tatlo na agad ang lisensya ko, ha? So, yung pangalawang baril, actually, gano'n din. Ang saklap niyan, mga kahombre ko, napakahirap ko yan. Kasi syempre, kung gusto mo talaga, tingnan mo talaga. Okay yun, mga kahombre ko. Anyway, ano ba ang pwedeng kakaking dito? Mag-AC garage, mga kahombre ko, ha? Hindi nila na-disclose kung ito ba ay isang delikado o parang mga rifle, mga gano'n na baril, mga kahombre ko. Kasi, oo nga. Di natin, wala siyang, nilagyan ng news, wala yung documentation. Paano lumabas yan? Okay? Hindi ko nga alam eh. At saka, ito nagtataka lang ako. Yung sinabi, na nilagay doon sa... Kaya hanggang ngayon, updated pa rin eh. Hanggang ngayon eh. Yung mga, nagpo-post pa rin. Yung nga lang, nakalimit. O naka-off comment or something, di ba? pistol lang, o basta maliit na calibre lang na baril, meron tong bin, no? Pero mga kahombre mo, kung medyo malaking calibre mo ito, alam ko walang dito. At syempre, depende rin mga kahombre ko sa bilang na gusto, no? Kasi isang tao, mga kahombre ko, meron yung bilang na hindi ka lang magkaroon, okay, na bala, okay, kapag kumuha ka ng mga lisensya ko. So, hindi
isa po to sa pinakamahirap na mga lisensya na nakuha mga kahombre ko. Meron din nung itukulong. Tulad ng kapag ito ay low-powered na barela na nakuha sa'yo, reason mayor in its minimum period to medium period, 6 years and 1 day. So medyo small, light lang mga kahombre ko. Talagang meron pa rin. In short, pwede mo siguro ipaglapit ng brain mo dito. Pwede naman, no, kapag yung small arms. Pero mga kahombre ko, mahirap po ito. Kasi parang nakasulat talaga nito, reason mayor mga kahombre ko. So ibig sabihin, talagang tuloy pa dapat. Kasi mga kahombre ko, delikado dito. Paano nila kung uminit ang tulo mo? Dahil labas mo agad yung buhay mo. Yun nga yung lalo na pag hindi kasi pwede po ng ano yung pang defense kinemen yun Hindi kasi basta-basta di ba? Ano sabihin ito? Hindi kasi kung tutuusin, may traumatic kasi ako dyan sa mga baril nila. Sorry. Traumatic yun. Pero paano kung training ka na hawak kailangan makaawa ka ng baril, di ba? Bala na. Ay, kinain ko yung sarili ng mantika Kasi wala kang tamang neuro exam, wala kang tamang gabay mula sa kamkrame sa PNP. So paano mo malalaman kung paano mo dapat panghawakan ang responsibilidad mo pagdating sa baril? Di ba? Mahirap yun mga kahombre ko. So tama lang to na ganitong kabila ang pataw na parusa para sa mga hindi susunod. Di ba? Mga nagahog yan, mga kahombre ko. So makikita ko natin mga kahombre ko na itong pinusto na good news. Binabaan po ng CIDG Cavite ang shop ni Boy Ace Garage. July 30 ko pa ho ito pinost mga kahombre ko. Makikita nyo dito. Now, independent mga kahombre ko, talaga ho sa magshop niya ang nakasulat ay July 30. Ibig sabihin na-apprehend ho siya talaga noong araw na yun. Anyway mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, isa lang din ang ibig sabihin. Tamang dito ako sa sinabi ko sa content ko. Kung saan sinabi ko mga kahombre ko na nag-aksaya ako si magandang magreklamo doon sa programa. First, pangalawa, nag-aksaya yung host ng programa upang Okay, so ito dito ako agree ako dito sa na pagka-correct bilang audience, even din ako minsan akala natin walang action kasi hindi natin nakikita agad, okay? Pero sa totoo, to be honest, no, may proseso at may coordination, may paperwork, no, may operations, no. Kaya kung may lumalabas na public indication na gumagalaw ng authorities, no, fair lang na i-update natin ang opinion natin. Okay? Kaya, sinabi ko kasi yun yung that time na, no, sa last video ko, no, hindi dahil gusto natin ng drama, kundi gusto natin ng tama. Okay? So, malinaw tayo doon. Fast forward tayo. pinili ng mga Pilipino na mababagsak sa inyo. Na parang niloko lang, no? Parang niloloko lang ni Boy AC ang NGU ng Cavite kasi parang wala lang nangyari. Ganun kasi yung palabas niya sa social media. Tandaan niya, parang ang saya niya, ang bothered, wala nangyari, di ba? Pero mga kahombre ko, as we can see, merong nangyari. Ibig sabihin mga kahombre ko, sineryoso nila yung reklamo ng isang netizen, which is a very, very good thing mga kahombre ko, para at least, di ba, hindi pa marisan ng ibang violence na nag-iisip ng kung ano matataruan ang tao na ito mga kahombre ko. It's very important too. Ngayon mga kahombre ko, kung ito ay dahil lang sa business permit, hindi mo siya kukulong. So most probably mga kahombre ko, isinerch warrant siya, nahulihan mo siya ng mga mga balik. Now, makikita natin mga kahombre ko na it's been almost a week now and hindi pa siya nakakalabas. Masama ko itong pangitain mga kahombre ko. Masama pangitain ito. Kasi, ibig sabihin, medyo nahihirapan si Boy Ace Garage mga kahombre ko. Kung nyo mga kahombre ko, no? Itong tao na ito naman, kahit pa paano may idea naman dapat talaga siya no? sa negosyo. Hindi ko na talaga maintindihan kung bakit ganito no? ang impact niya. Ba't niya pa kailangan haluan ng katarantaduan ng negosyo niya? Alam niyo, ang ganda na sana ng buhay ng hayop na ito mga kahombre ko. Kasi bakit naman, di ba? Okay naman siya. Meron naman siya negosyo, kumikita naman siya, sikat naman siya sa Songmed. Ano pa ba kailangan? This is a dream for almost every people, mga kahombre ko, no, na nandito sa sitwasyon na to na gusto maging sikat o magkaroon ng something special by doing this buy and sell thing. Kaso yung mga kahombre ko, para mangyari ito sa'yo, ibig sabihin, napakalaking tarantado at bumubuo mo. Di ba? Tama na nangyari ito kay Boy Ace Garage, mga kahombre ko. Diba? Pero again, makakalaya ba ito? Siguro mga kahombre ko, sa susunod na mga dito, pwede naman. Kung meron at meron mag-aasikapso, no? Kasi for sure, mas mataso ang chance na medyo bumibol ito, mga kahombre ko. Pero kailangan natin makita. Hindi ko rin alam wala akong idea kung ano ba ito, available ba ito or hindi. Pero mataas ang chance na available. Lahat naman ang kaso halos sa Pilipinas, no? Nasa 90% ay available, mga kahombre ko. Pero medyo nalas-malas ka, nung available ito, doon ka na madidiliktado. Wala ka to. Nakikita ko din dito, mga kahombre ko, na siya yung nagpo-post pa rin. Alam niya, mga kahombre ko, deceiver moves ko niya. Kung saan pinapakita niya dito na kesyo okay siya. Walang nangyari, guys. Relax lang kayo. Safe ako. Hindi ako nakakulong. Hindi ako. Kumbaga, diba? Kasi makikita nyo, ilang araw na siyang nakukulong. Hindi pa rin mo lumalabas, no? Yung kanyang pagkakakulong. Kahapon pa
o sa mga netizen, itong kanyang mugshot. Doon pa lang lumabas na yung nga, nakakulong na si Boy AC. Ngayon, mga kapre ko, makikita rin natin, no? Eto na yung totoong sitwasyon. This is the sign of desperation. Kasi nakakaawa rin naman, kailangan talaga mag-move forward ang negosyo niya. At syempre, matalino rin yung nag-handle, mga kapre ko, ng kanyang Facebook. Kasi pinatay niya ang mga comments, mga kapre ko. Para hindi na lumabas, no? Hindi sana lumabas na nakulong si Boy AC. Mga kapre ko, alam niya, napakahirap na unyang lagpasan. Lalo na at internet will make you, but internet can kill you too. So, wala na to, mga kapre ko. Okay, so, according sa kanya, nag-speculate siya ng mga page activity, admin, the comments, at deceiver moves, no? Mga stories, no, ingat tayo dito, no? Especially sa mga nakikita natin online, no? Normal na may admin ng pages, okay? Even sa mga celebrities, even sa mga influencers, may mga admins doon, okay? May papansin nyo, may mga schedule posts o may team, lalo na sa mga pagdating sa negosyo, no? Hindi pwedeng gawing proof ng status ang may post pa rin, okay? Ang proof kasi dito, mga stories, ay official confirmation at reliable sources, no? Huwag tayong magbasa ng mind games, diba? Yung kineme na sa bawat galaw. Kasi doon nagsisimula ang misinformation. Or misinformation, okay? Crazy po ang labanan sa internet. Alam niya, no? Madumi. And it can happen to me, di ba? Hindi lang po ito kay Boy AC. Kasi lang, mga kapre ko, siyempre, inaayos naman natin ang buhay natin, di ba? Kasi ikaw na, hanggang lang yung pagkain mo magawa mo. So, yun lang yun, mga kapre ko. Comments yan, mga kapre ko, comments. Ito ang sabihin mo pa, sa quit na, ilang araw lang yan. Baka kahit ka sa Okay, so ito, hindi ko na tatapusin to, no? Last na ito. Sinabi niya na hindi siya nagwi-wish ng bad luck pero gusto niya matuto na si Boy AC Garage na sabi niya, depende sa tao kung magbabago yan. Okay. Ito ang pinaka-sensible take ko dito. Kung may nangyari man, no? And end goal dapat ay hindi masaya tayong may napahamak, no? Kundi may matututunan ang industriya. Ang buyers dapat mas maging maingat dito. Katulad ng sinasabi ko, talagang dapat maging maingat ang mga buyers. Okay? Ang sellers dapat mas maging compliant at documented. Okay? So, at ang creators dapat na katulad kami, no, dapat maging responsable sa mga sinasabi natin o kaya sa mga statements natin. Okay? Mga stories, no, ito ang masasabi ko lang dito, no. Ito diretso tayo. Una, hindi na ito simpleng sabi-sabi na kung may public video na lumalabas na nasa kustodiya ng tao, no. Pero hindi rin ito license para magkalat ng unverified case details at gumawa ng final conclusions. Okay? Di porket na nasa internet na ay papaniwalaan natin. Kahit sabihin natin nakulong siya. Pero hindi natin nakikita o nabe-verified kung totoo man yan nakulong. Okay? Kahit sabihin natin, andyan naman, bakit, nakulong naman sige, sabihin natin nakulong. Pero, katulad ng sinabi ko, magkaiba ang video sa sa documentation, sa mga police documentation. Okay? Magkaiba yun. Okay. Pangalawa, ang ugat ng karamihan ng gulo ay yung buy and sell documentation. Okay? DB policy, cancellation terms, no? Na receipts, after sales process, kapag malabo man yan, dispute ang ending. Okay? Pangatlo, yung fair correction. Minsan hindi natin nakikita, even din ako nakakamali din ako. Minsan hindi nakikita ang action ng authorities. Pero gumagalaw. Okay, gumagalaw siya. Kaya maganda rin maging humble tayo sa panghusga. Okay? Maging humble din tayo. Okay? At saka pang-apat, no, dapat walang harassment, walang doxing, walang threats, due process yan. Okay? Evidence is evidence at saka proper channels. Okay? So, yun lang mga stories na masasabi ko lang dito. Okay? Comment down below kung para sa inyo, mga stories, ano ang minimum proof bago kayo maniwala sa claim na naka-detain / nakulong, no, ang isang tao online? Dapat ba mandatory ang written
DP o deposit slash cancellation policy bago tumanggap ng down payment sa used cars, no? Well, comment down below at babasahin natin yan, ha? Kung gusto nyo mga ganitong opinionated, frankly, state to the point commentary video. So, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification bell sa baba, no? At sa mga stores, so be part of mga stores, may membership or as low as 39 pesos a month. Early videos fresh from the rendering video. Meron din tayo 159 a month at meron tayo 399 pesos a month, no? Ito ang mga exclusive videos ko para sa mga ka-stories membership ko. All natin. Okay? As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye! O mga stories, pabala lang, may, mag-ingat kayo sa mga, dahil maulan ngayon, dito, talagang malakas ang ulan dito at ingat-ingat kayo sa mga pinupuntahan ninyo kasi lalo na sa mga baha ngayon, di ba? Talagang medyo nasa dito, no? Ingat-ingat kayo mga stories, no? At be safe, okay?